Nicole and Chris. Magandang umaga po sa inyong dalawa at sa lahat ng tagapakinig po ninyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Althea, tambalanista since 2010. Sumulat po ako para humingi ng payo. Maliliit pa kaming magkakapatid, sanay kaming gumising ng maaga. Kapag hindi kami nagising ng kusa, binubulahaw kami ng malakas na sigaw ng tatay. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kami anak mayaman para sikatan ng araw sa higaan. Hindi kami pwedeng humilata lang. Kailangan namin bumangon, pumunta sa bukid, magtanim ng gulay at magsibak ng kahoy. Tumatak yun sa isip namin hanggang paglaki. Kailangang magbanat ng buto para kumain. Nung high school, pinagkakasya namin ang 25 pesos na baon sa isang linggo. Umuupa pa kami ng boarding house sa syudad. Hindi kami nagrereklamo dahil kinukuha lang ni nanay yun sa konting kita ng tindahan. That was 1999. Tambalan, 2023 na ngayon. Pero ang nanay, kahit matanda na, nagtitinda pa din. Ilang taon ko nang pinatitigil sa pagtitinda pero ayaw makinig. Ang mas nakakainis, yung buong laman ng tindahan niya, pinapautang niya lang sa mga taong hindi naman marunong magbayad. Yung puhunan, kinukuha na nga lang niya sa pinagbentahan ng mais na inani sa bukid namin. Hindi ko maintindihan kung bakit inuuna ni nanay yung pangangailangan ng ibang tao. Sana sa halip na ipautang, ipambili na lang ng pagkain at iba pang pangangailangan sa bahay o gamiting pangtustos sa mga pangangailangan ng bunso naming nag-aaral pa. Kahit pang paggamot kapag nakakasakit, wala silang naiipon. Kailangan pa namin magtulong-tulong na magkakapatid sa pagpapa-ospital nila. Kasi naman, halos lahat ng kinikita nila napupunta lang sa pautang na sa kwento mo na sanay yung magulang mo na nagbabanat ng buto, 'di ba? Sanay kayo na hindi kayo sinisikatan ng araw sa higaan. Ibig sabihin sanay kayo sa sa galaw, sa fast-paced na mundo, yung laging nagmamadali, yung laging naghahanap ng mga kikitain, ganyan. So, hindi mo talaga mapipigilan yung taong gano'n na parang lalo na kung malakas pa siya lalo na kung banat na banat. Usually malakas pa sila even when they grow older So, hindi mo sila pwedeng sabihin na itigil mo na yan kasi manghihina sila Umpisa yun ng panghihina kapag pinatigil mo sila sa ganyan. So, yun yung una. Talagang hindi mo mapigilan si nanay na magsara ng tindahan. Diba? Hindi mo siya mapipigilan talaga. Na magkulong na lang sa loob ng bahay. Walang gagawin. Correct. Hindi mo siya mapipilit. Lalo pa, alam nyo nga sa sarili ninyo, hindi naman nga kayo mga mayayaman. So, syempre, kapag maraming bayarin, bawal tamarin. Diba? Lagi nating sinasabi yan. So, ganun talaga. Ngayon, yung issue is, paano na lang
Nagbebenta nga, pero wala namang pinatutunguhan kasi hindi naman nakakabenta, lahat pinapautang, lahat puro lista. 'Di ba? Baka may community May social responsibility sa community, 'di ba? Hindi, tawag hindi talaga tindahan 'yan. Hindi ka naman aware kasi, Althea. Community pantry yan. Ay ko. Sa true. Tapos kaya baka ginawa ng nanay mo honesty store. Kaso yung mga kapitbahay hindi talaga honest. May ganun kasi talaga Nanay mo hindi mo alam yung ginagawa. Basahin mo yung nakalagay sa labas. Hindi naman pala nga nanay ni Althea Sari-Sari Store. Diba? Nanay ni Althea's Community Pantry. Kaya kuha lang sila ng kuha. Ikaw naman sisihin mo kagad yung kapitbahay. Baka naman community pantry. Tama nga naman si partner. Pasalamat nga tinatangkilik ng kapitbahay mo yung true. pantry. Kasi mas nakakalungkot kung halimbawa may pabigay ka tapos walang kumukuha, di ba? Sa tingin ko, mas parang nakaka-depress yung ganun. Charota. Di ba? Of course, malamang hindi naman community pantry kasi syempre sabi mo nga, hindi nakakaipon. Kapag ka merong gamot na kailangan bilhin, hindi nakakabili ng gamot. Ganyan. Hindi pa tapos yung bunso na mag-aral, walang pambigay. Ganyan. So, kung kay nanay wala tayong magawa, sa ngayon, kung nakausap nyo na, siguro naman nakausap nyo na, no? O hindi pa ba? Inuna mo kaming kausapin. Ikaw kaya talaga, Althea. Kaya nga, hindi mo nga tinitingnan kung sari-sari store talaga yan o community pantry. Tapos ngayon, kami pa una mong kinausap. Ang bihira. The design is very alanganin. Alanganin ng pag-iisip ni Althea. Charot. Diba? So, napasama pa, sabi niya. Humingi nga ako ng tulong. Gusto ko nga lang naman ng payo. Tinawag pang alanganin yung pag-iisip. Nasisi pa ako, sabi niya. So, ayun na nga, Althea. Okay, so ulitin ko. Nakausap mo na ba ng masinsinan? Alam na ba ng nanay mo yung gravity of what she's doing? Na yung sanang pera na mapupunta sa ibang bagay, napupunta sa tindahan, tapos wala namang kita kasi pinapautang na wala namang bayaran. Nakausap mo na nga ba? Naintindihan niya ba kung gaano katindi? Palibhasa. Ayan na tayo Ikaw, inuuna mong kwento sa ibang tao. Mas inuuna mo yung chismis kesa dun sa mga tunay na kailangan kausapin. Diba? Hindi. Pero being judgmental na tayo, baka kinausap na. Baka kinausap na kaya lang hindi pa rin matina. Gusto pa rin yung ginagawa. O ngayon, ganito ang gawin mo. Yung bunso mong kapatid na hindi pa tapos ng pag-aaral, napakita mo na ba kung gaano na siya kapayat. Diba? O baka hindi nyo napapansin na mamayat, nangangayayat na nga yung bunso nyo. Totoo. Hindi naman nanginginig yung kamay niyan eh. Paghawak ng ballpen habang nag-assignment. Correct. Naku, nanginginig. Gutom eh. Tama. Sa kamo, bakit po nagugutom to? Kasi yung sanang kita mo sa tindahan, pinapautang mo, hindi naman binabayaran. Pinan nyo yung kapitbahay, yung tambay sa kanto, busog na busog. Correct. Ang tataba. Diba? Ang lulusog nila. Imagine ko, yung mga nagbabasketball, yung mga miyembro ng liga, pag nauhaw sa inyo pupunta. Magsusoft drinks pa. Mag-energy drink pa doon. Diba, kita mo talaga ang lalakas, ang titikas. Diba? Tapos yung family, may mga gano'n, naisabi na ba yan? Diba? Kasi baka naman ina-assume niya na okay lang ang lahat, bilang hindi rin naman kayo nagre-reklamo. Totoo. Diba? Baka hindi niya alam, baka hindi niya aware. Hindi siya aware. Ako, naniniwala ako na hindi, balikan ko lang yung una mo sinabi, partner, bago ko makalimutan. Totoo yun. Yung mga magulang natin, may mga bagay sila nakagisna na mahirap alisin. Ako, yung halimbawa, yung tatay ko, sobrang ang happy na haven niya talaga, yung pagpunta sa bukid na kasama ang kabayo at kalabaw. May mga tao nagsasabi, ano ba yan? Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Tapos yung tatay mo na nasa bukid pa rin, nagpapakahirap. Hindi mo siya maaalis doon. Kasi yun na yung buhay niya and masaya siya. Nag-try namin siyang dalhin out of the country. Siyang tawag sa amin? Aliswag. Hindi ba pakali? Pumunta kami ng Boracay, hindi lumabas ang kwarto, nanood ng Viva Max. Tatay Godi Fredo.
Basta naman. Hindi niya hinahanap niya pa rin yung bukid. Oo, yung kanyang comfort safe zone place. niya. Oo, correct. Marami sa mga magulang natin na ganun yung gawi Tama. Na mahirap alisin. At kapag nakita natin, ay masaya naman siya ng ganun, hayaan na natin. Pinapabayaan. Oo, pero hindi yun. ibig sabihin nun, hindi sila inaasikaso, hindi ibig sabihin nun, pinapabayaan natin sila maghirap. Totoo, Nakikita lang natin na masaya sila sa ganung gawi. Tsaka yung ano pa sila 'di ba sabi nga natin lagi, age is just a number. Oo. So kapag nasa 20s ka at tinitingnan mo yung mga 40s, isipin mo, kukunat ako. Ang pangit ng 40, ganun. Pero pagdating mo ng 40, parang parehas lang pala. Bata pa rin naman. Bata pa rin naman. At ganun din naman pagdating ng 60 or 70. Yes. Medyo mas mabagal than usual. Pero kung tutusin, kung baga, may mga pwede pa silang gawin. Katulad nga si tatay na nagbubukid, nangangabayo pa. Ito at saka nanonood pa ng Viva Max. Dalawa lang yan Cinema One tsaka Viva Max. Correct. Lagi na sa kwarto yun, ganun. True. Dati, nung buhay pa yung tatay ko, partner, hindi pa uso yung Viva Max Pero kung uso pa lamang siya, lagi din yan Pinapanood po niya, partner, yung mga nagpa-fashion show ng mga babae. Ano bang channel yun? F20, ano ba yung fashion? So parang ganun. Mga tatay talaga, pambihira. Tawag ng mga mata na pasen show. Oo, ganun. Fashion show. Yan. Pasen yung mga gusto ba sa mga nagpa-pasen show. Ganyan. Yung mga pinapanood nila. So hindi na mahirap nang tanggalin. Sabi nga, you cannot teach an old dog new tricks. So ano na talaga, parang kaligayahan na nila. Diyan na sila, kinasanayan na nila yan. Yes. Tapos kung sanay nga silang gumalaw, ayaw natin biglang patigilin. Diba? Yung ganon. So doon naman sa part na pinaka mas importante, which is yung mga kapitbahay. Diba? Eliminate the enemy. Yun ang sinasabi ko. Eliminate the enemy. Paano mo sila eliminate? Okay, sa susunod na magbebenta yung nanay mo, lahat expired. Yung mga payo talaga. Eliminate the enemy. Magbenta ng expired. Alam mo, hindi ko maintindihan. Ba't ako naisip yun? At hindi rin natin maisip, bakit naniniwala kayo sa amin? Bakit kayo padala ng kwento? Tapos ganito yung payo na nakukuha nyo. Magbenta ka ng mga expired. Hindi, kasi naisip ko dyan, pag nagbenta ka kasi ng expired partner, hindi na sa'yo babalik Sasabihin, mga bulok. Bumubula naman yung yung bibig ng isa. Ang bilis pa naman ng chismis. Naku, wag kang bibili kay Aling Pepa Yung binibenta nilang tinapay. Nagkapangalan na tuloy. Pag kinain mo, yung pandiregla nila rareglahin yung bibig mo. Mga ganun. Hindi. Pero syempre hindi ganun. So paano ba ni-eliminate? Pwedeng magkaroon ka ng isang napakalaking tarpaulin na nakalagay bawal ang lista. Pwede din. Diba? Bayad lang po. Ang utang bukas muna. Correct. O bukas na. Ganon. Di ba? Diba? Yung mga tindahan. Ang mga uutang po, mamalasin. Ganon yung mga matatakot sila. Mawawala ng jowa. Papangit ang love life pa. Hindi na magkaka-love life kahit kailan. Ang susunod na mangungutang dito. Diba? Pwede yung mga ganon. din. Kasi pag may mga signages kasi ng mga malalaki na mga ganon, ano ka na kagad ay hindi pala pwedeng basta-bastang magpalista dito. O di naman kayo, maglagay kayo ng mga picture na parang hirap na kayo, di ba? Hirap na kayong pamilya. Alang-alang sa mga kapitbahay. Yung mga ganun. Ang pwede talagang gawin is pigilan. So sa susunod, ang pwede lamang bumili doon yung merong pambayad. Diba? Ito rin kasi, nasan ba kayo ng mga oras na may nangungutang? Hindi, partner. Siguro kasi may mga sarili-sarili din namang buhay. So kaya gets naman natin, hindi naman laging nakabantay. Diba? Kung kaya mong bantayan, ba't naman hindi? Diba? Ganito na lang. Pwede kang maghanap ng bantay talaga ng tindahan. Pwede yung din. mami mo, andun lang siya, nag-aayos ng mga nakasabit. Correct. Diba? Pero yung nagmamanage ng, kunyari, alam niyang mangungutang to, that may kasama siya dun Kasi parang pambubudo din nangyayari. True. So siya yung para hindi siya nasa scam. Yes, siya yung magkocontrol. Ay, wala pong utang. Diba? Pwede ang din. kakausapin, lagi may frontliner dapat dun sa tindahan, hindi laging yung nanay mo. Kasi kung nag-enjoy siya ng tinda, edi nag-aayos-ayos lang siya ng tindahan, siya yung namimili sa grocery, ipipwesto sa loob ng sari-sari store. Ganun na lang yung task niya. Kung gusto talaga ng nanay mo na lagi siyang pagod, diba? Parang mag-jogging muna siya bago magtinda. Zumba-zumba muna siya. Oo, kasi, di ba? Ako naman ang inisip ko, hindi mag-zumba bago magtinda. Ang inisip ko, yung frontliner na sinasabi mo, partner, guguluhin niya muna lahat. Everyday, guguluhin niya yun. Para pag umaga, yung nanay mo may aayusin. Diba?
Gusto niya, hiwa-hiwalay niya yung kulay ng candy. Basta yung ganun. Huwag pagsamasamahin. True. Mga Correct. ganon. Diba yung mga, kung gusto mo talaga mas mahirap, no, pag samasamahin mo yung asukal. Sabi niya, ba't ba ako nakasulat-sulat sa tambalan? Ano yung payo mo? Tuloy mo. Anong gagawin sa asukal? Pag sumasamahin kasama ng asin at betchin. Total magkakakulay naman sila, di ba? Para marami siyang gagawin, di ba? Kasi ang concern natin, di ba, ang haba ng explanation natin tungkol dun sa part na huwag natin siya pigilan, masaya siya dyan. Gusto niya busy siya, gusto niya aligaga siya. Bigyan mo siya ng challenge, ganon. Pero ang perfect na na solution, magmalagay ng isang napakalaking tarpaulin, standee, di ba? Digital, ikaw kung gusto mo parang medyo makabago. Gusto mo LED screen. Correct, di ba? Basta sinasabi, credit is good but we need cash. Diba? So, kailangan bawal utang sa madaling salita. Diba? Ang pwede lang pong bumili dito ay meron pong pambayad. Ganon. Yan. Plus, yung suggestion ni partner na kailangan may frontliner. Merong kasama na taga-filter. Yan. Correct. Yung judgmental. Kailangan judgmental. Mukhang mahirap. Isara mo na yung tindahan. Ganon. Pagsasara mo na kaagad. Pag alam mong suki ito ng suki pangungutang. Yan, di ba? Kasi at least, yung mga tao mahihiya. Or at least malalaman nila, hindi na pala basta-bastang pwedeng makautang doon o makakuha. Kasi meron na pong ibang taga-bantay. Tama. So, nasan kasi kayo? Dapat may isa sa inyo yung nagkakasamang nagbabantay. O kaya may oras lang. Kung gusto nyo kayo na rin mismo yung frontliner, may oras lang ng tinda. Tama. Pwede din. Kasi yung ibang mga oras, pinaghihiwa-hiwalay niya. Busy siya nag-aasikaso sa loob ng mga tindahan. Ganon. 'Di ba kadalasan nga partner ang mga na talagang nauuto ay yung mga senior. Kasi una, siguro wala na din sila masyadong pakialam sa value ng pera, maaari. 'Di ba? Maaari kasing na lang nila, kaligayahan na lang nila. At alam niyo mga kapitbahay yan kapag mukhang kaligayahan na lang nung nanay na magbenta, ganyan. Alam nila yun, gets nila yun. Kaya correct. nag-aano sila, nag-aabuso. Yun sa magandang tama. On the other hand, pag titingnan mo yung ugali ng nanay mo, nuknukan siya ng generous diba? At isang bagay na nakakatuwa sa isang tao, yung sobrang generous at taglay ng nanay mo, yung ganong klase ng ugali. Generous siya sa mga tao. In fairness, yun, maganda naman yun. She's a giver, she's a sharer. At yung sinasabi natin, may reward sa kanya yon in a way. Masaya siyang ginagawa yun. Tama. Kaya lang, ang mali doon kasi at the expense of your own family. Yes. Yun na yung ayaw naman natin. Na dapat nating i-control o na dapat mong i-control, na dapat mong i-manage. So para okay naman mamigay din sa kapitbahay paminsan-minsan, pero dapat hindi yung abuso na ang nangyayari. So yun yung doon ka papasok. Teka, nang-aabuso na ba tong kapitbahay namin na to o talagang nangangailangan pa ito? Yan. Diba? So pag alam mo nang-aabuso, yun, ikaw na yung makipag-usap o sino mang kasama ng nanay mo sa bahay na pwede makipag-usap. Tama. Maganda yung suggestion ng isang tambalanisa natin, si Catherine. Hi, Catherine. Umipig Baylan. Ayan, hello. Sabi niya, pwede rin ang hindi magbayad ipopost ang picture. Yan. Pwede, di ba? Ang hindi magbayad ipopost ang picture. Pwede din namang ganun. Ayun, sabi ni EJ Marcelo, yung FTV. Pag madaling araw yung mga models na rumarampa naka-topless. Totoo. Kaya kita ko, yung tatay ko paralitiko na pero talaga namang nanonood talaga ng laging ganun pag binuksan mo yung TV namin. Doon talaga sa channel na yun lang. Kasi ibig sabihin, ang uling nanood yung tatay ko. Promise. So, kung may pa Viva Max na nung araw, part malamang Viva Max din yan. Ang title ng mga ng mga tatay ng mga matatanda, nagbuburles. Oo, nagbuburles. Ayan, doon tayo may nagbuburles. Oo, ganun. Dyan, tigil mo dyan sa channel na yan. May magbuburles dyan mamaya. At kaligayaan ng mga magulang yon, ng mga magulang, ng mga tatay natin yon. So kumbaga, syempre hindi naman masyadong good example yung kaligayahan ng mga tatay namin, na gusto nila man ng buburles. Pero ibig sabihin, pagka matanda na din,
kahit papaano ibigay na natin yung kanilang happiness. So at least Totoo that yun. part na para kay Althea, that part na pagkakaroon ng tindahan and being busy about the store is something that your mother really likes. So let's not take that away from her. I-control na lang natin yung other circumstances. Ayun. Correct. Sana naman no, may matino naman kami nga naiambag sa iyo, 'di ba? Anern. Gusto ko lang mag-special shout out kay Audrey Castañeda of Tugigaraw. Oy, Meron siyang Audrey. pinadala kasi pa-birthday niya daw kay Princess. O 'di ba? Napaka-generous talaga. Yun, mga ganun, di ba? Oo, ganyan may pa-contest siya. So thank you. Yan. Sana isang araw makarating din kami dyan sa inyong lugar sa Tugigaraw. Oo Kasi nga. parang mas malayo pa siya sa sa IN, sa Ilocos Norte, parang ilang oras. O di kaya naman, si Audrey na lang yung pumunta dito. Kaya Pwede nga. naman. Actually, pumunta siya recently, kaya lang meron lang siyang inasikaso, kaya hindi na siya nakadalo ng tambalan. Yun. Oh, but thank you sa iyong pa-Thanksgiving at pa-birthday kay Princess. Well appreciated. Salamat dun sa mga nagbibigay at nagpapadala ng alay, hindi lang po para sa amin, kundi para sa aming family members, para sa mga mahal namin sa buhay. Thank you! Salamat! Correct. Yan ay sample lang generosity. Yan, perfect example dyan si Audrey. Alam niya yung salitang generosity. Correct. Parang yung nanay ni Althea. Oo. Na pwedeng yung halimbawa kung meron makakasama sa bahay si Audrey, nakababigay ka ng bigay sa tambalan. But for Audrey, masaya happiness akong niya ginagawa yun to Diba? Ganon. So parang ganon din yung nanay ni Althea. Pero i-control nga lang. Yes. Kasi pag alam yung, di ba, na isang lana pala yung bahay nyo, kakabigay Correct. sa kapitbahay. Kakapangutang na walang bayaran, di yun na. Yun yung hindi maganda na. Correct. Yun lang naman talaga yun. At tulad na lagi nating sinasabi, anything that is in excess, lahat po ng susobra ay hindi na po tama. Kagaya ni Hope, di ba, na sobrang generous. Nagpadala ng suman na may latik. Oh. Diba? Ng Tapos may syrup. PS-pasol. Nung una, nung pangalawa, wala na. We are referring to our bisita po sa booth ngayon. Unang beses lang nag-alay, pangalawa wala na. Charot! Uy, joke lang. Sa una ka lang pala magaling. Mga linya na Pigil ng matatanda. tawa, okay lang yan. Mga linya na matatanda Sa una ka lang. Hi ka, Audrey. Ay, Audrey tuloy. Hope. Ayan, pakita natin si Hope. Di ba galing pa ng Bulacan yan, alas 5 umalis. Di ba? Diba? Ngayon, nung unang pagpunta niya dito sa Tambalan, sinama niya pa yung magulang niya, tsaka medyo may edad na. Hindi marunong pumunta dito, pinaglakad, napakalalayo. Ngayon, alam na niya. So, yun naman ang mahalaga, natututo tayo mula sa ating mga pagkakamali. Lagi namang ganon. Si Hope, nagpadala siya ng sulat sa Mahiwagang Burnay. Ito lang, last month lang, no? Yun. At ngayon, na-meet na namin siya last week and this week. Nakakatuwa kapag namimit po namin yung mga sumusulat sa Mahiwagang Burnay. Correct. Siya po yung nagreklamo sa mga kamag-anak niya. Nagkaroon ng mukha. Binigyan ng mukha yung reklamo. Nagpalit pa ng pangalan niya, tapos ngayon nalantad din. Ano nga tunay na pangalan mo, Hope? Binigay yung tunay na pangalan lang yan. Oo nga, anong pangalan mo? Marites. Marites. Si Marites kaya pala minarites mo yung mga mag-anak mo kamag-anak mo, ha? Thank you ha. Thank you sa pagbisita ulit. Thank you lagi. Good morning, Tambalan, Nicole and Chris. Happy 5th birthday to my napakagandang niece na si Maylie Sofia Gondra. And shout out to Gondra's family in Bombong, Binangonan, Rizal. Watching from Hong Kong. Ayan. Hello po. Morning. Sabi ni Joven Gonzales Lopez, balik tayo sa expired na tinda. Eileen Santos, Tambalanisa, always from Canlaon City, Negros Oriental. I love you both. Salamat. Thank you, Pose. Sabi ni Melly Robles Medenilia, huwag na lang bumili ng paninda pag naubos na, 'di ba? Para wala na siya ipapakutang. Walang hindi i-replenish, hindi i-restock. Pag naubos, edi wala na. Sabi ni VJ Sumikad Mondragon, kasi may mga tindahan dito nagsara kasi maraming mangungutang. Kaya nilagyan ko ang tindahan ng walang utang ngayon, bukas na. Ayun, Yan. pala ganun.
Ganon din ang sabi ni Ja Villanueva, signage, bawal utang ngayon, bukas pwede. Yan. Sabi, tanong ni Chi Masinda, saan po pwedeng mabili yung panderegla? Madami sa mga bakery, di ba? Iba-iba nga ang tawag doon, panderegla, hostess, di ba? Yung tinapay na may pulang pulang palaman. Yung mga matatanda talaga noon, pauso ng mga panderegla. Tinapay, panderegla. Pabili nga po ng panderegla. Oo, true. Putok. Ako gusto ko lang ang favorite ko sa mga bakery, mga Spanish bread, ganun. Lalong-lalo na ko yung Spanish bread, hindi lang sa gitna yung margarine. Oo. Minsan kasi sa gitna lang talaga yung Ay, margarine yun sa inyo, di ba cheese? Ay, hindi. Pang mahirap yung margarine, tas kaunti lang yung sugar. Sabi ko, ano ka ba? Shala na nga yun, nung high school tayo, pag may baon kang Spanish bread, shala na yung yung baon mo na tinapay. Kasi yung uso nun, ensaymada na kulang sa margarine. Ganon. Oo. Mukha lang ensaymada pero hindi talaga. Kinulang. Kinulang na ensaymada. Oo. Yung pangkaraniwan yun. Na nabite na ensaymada. O kaya ganyan. pandesal. Puro ganon. Pag may baon kang Spanish bread, pang malakasan na yun dati. Tsaka egg pie. 25 pesos, 1999. Magkano baon mo nun, partner? Nung 1999. Wala akong baon. High school? Wala akong baon. Hindi ako nagbabaon. Ng pera. Wala naman kami perang pambaon. Baon ako ng hotdog na nung niluto, masarap. Nung tanghali na malungkot na mga hotdog. Kuluntoy ganyan. na. Chicken na malungkot. Ganyan. 25 pesos? Okay na din yun. Nung 1999. Feeling ko lang, depende kung nasa province ka, Oo, medyo baka buhay ka pwede. na nun. Oo. So, ibig sabihin, meron kang 5 pesos a day. Parang pag Manila mukhang hindi eh. 5 Kasi parang pesos a naabutan day. ko yung jeep 250 Ay, talaga ba? 2 piso. 150. Ako na nag-start ako mag-jeep sa Manila, 150. Oo. Oh yeah. 1 peso and talaga. 50 cents. So kung ganun, pwede naman kasi magkano lang yung magkano lang din yung soft drinks tsaka, ay hindi ka na magso-soft drinks, tubig-tubig ka lang. Oo. Arte mo naman, 5 piso na nga mag-soft drinks ka pa. Pero basta 5 alam pesos kong, a day, ibig sabihin. basta alam ko partner, kapag alam kong nakasweldo kahit papaano yung nanay ko, kasi ibig sabihin, yung araw na yun, makakapili kami dun sa turo-turo. Tapos lagi kong binibili na baon na talaga nauubos ko lagi yung kanin. Bopis. Pag nakita ko na pupunta kami dun sa turo-turo kasi may extra pera yung nanay ko. Bopis. Bopis ang binibili ko dun. O kaya yung menudo. So doon nagsimula yung love ko for mga red na sauce, yung mga sarsa. Tsaka minsan may impression tayo na gaya nyo, may bukid yung pamilya nila Althea. Sagana yung sagana yung parents mo noon. Nagkaroon lang talaga mga tayo na impression na kapag magbubukid mahirap. Pero actually yung sasabihin ko nga rin sana kanina yun, may sarili kayong bukid. Yes, Yun sagana kayo doon. Sagana. Ibig sabihin Hindi, tsaka may tindahan. Alam mo, may ibig sabihin, tindahan. meron kayong pang-ikot. Kasi, Correct. yung mga iba gustuin man nila mag-umpisa sa mga ganyan, hindi sila makaalagwa. Kasi nga, wali pang start. Totoo. Para makasustain ka ng farm, ibig sabihin, may nakukuhaan kayo ng pagkain. Ilalet go mo yun kung hindi walang silbi yung farm. Yes. So, ibig sabihin, meron kayong pinagkukunan. Ang impression lang talaga natin, parang mahirap lagi. Hindi partner, meron akong kaklase, ang kanilang pag nakita mo sa Facebook, ang anak nila ay siyam. At this time and age, partner, na parang, totoo ba 9? Tapos, dun yung 9 na yun, they're all studying in really good schools. Tapos, kapag pa-prom nila, mga Rahul Laurel yung mga damitan. So, ibig sabihin, mga fashion designers pa, mga ganun. So, talagang nakaluluwag-luwag, pero siyam sila. At ang negosyo nila ay agriculture. Di ba? Oo. Kaya di mo talaga pwede sabihin, ay, nabubukid lang, hello. Ang talaga siya, wow, may bukid. Ganun. Yes, totoo. Di ba sa ibang bansa, ganun sa Amerika? Parang sa Amerika. May totoo pag may farm. Pag may ka lupa na sarili. Partner, like, 'di ba, dito sa Manila, ang isa sa mga indicators natin ng mayaman is
tayo ay nakakondo, 'di ba? Pero sa ibang bansa, ang mga mahihirap nakatira lahat sila sa kondo. So kunyari sa Singapore and Hong Kong, sa mga sila lalo lang mga talaga yung hindi masyadong hindi high end. Ganun doon sila talaga lang nakatira. Ang Dito masasabi tayo. mong mayayaman talaga ay yung may sarili silang lupa. Yes. Ganun. Dito tayo, nakatira sa condo, Oo, di 2 ba? bedroom. Taray, mayaman, may parking. May parking, Ganun. oo. Pero, di ba yung mga may-ari ng lupa, yan gaya nila Althea, sila yung parang, ay, wow, in a way, di ba? Mahirap lang yung talaga yung buhay ng magsasaka. Kaya iniisip natin parang mahirap sila pero hindi, mayaman sila. May mga resources sila eh. 'Di ba? May natural resources sila. Hindi sila magugutom. Basta marunong sila magbungkal o magtanim. Dahil magtanim ay di biro. Yan. Maghapong nakayuko. Yan. O siya, mag-aalas 10 na. Daldal pa tayo ng daldal. Oo nga. Bilis na oras. Bilis ng oras. Thank you for joining us today. Ingat po kayo. Thank you. Hope